10 batang naalala ang nakaraan nilang buhay. Ha? Totoo kaya ito? Isa itong interesting topic na tatalakayin natin sa video na ito. Pero bago yan, naniniwala ka ba sa reincarnation? Ito yung namatay ka na dati tapos nabuhay ka ngayon. Kung naniniwala ka, comment down below. Pero saan nga ba nagsimula ang paniniwalang ito? Ang reincarnation ay isang concept o belief sa maraming relihiyon at kultura sa buong mundo. Ibig sabihin pagkatapos mawala o mamatay ng isang tao, ang kanyang kaluluwa ay hindi naglalaho o nawawala. Sa halip ito'y naglalakbay at nabalik sa katawan ng isang tao bilang isa ng bagong identity. At ang isang halimbawa dito ay yung K-drama sa may Netflix na merong pamagat na See You in My 19th Life. Ang bidang babaeng nabuhay nung unang mga siglo sa Korea. Isa itong simpleng tao na gagawin ng lahat para sa kanyang kapatid na babaeng may sakit. Sinabihan siya ng mga manggagamot na tanging magpapagaling lamang sa kanyang kapatid ay ang mahiwagang bell na nasa templo. At tagumpay niyang naipuslit ang bell pero nahuli sila ng tauhan ng emperador at dahil dito winakasan ng emperador ang buhay ng kapatid nitong may sakit. At dito pinakita ng bida na meron siyang iba't ibang itsura, edad at kakayahan. At dito bilang shortcut, siya pala'y isang sinumpang tao na nabubuhay ng maraming ulit at binalikan niya ang pumaslang sa kanyang kapatid at ito naging rason kung bakit siya nag-reincarnate ng 19 times. At ngayon kung may ideya ka na sa reincarnation ay talakayin naman natin ng 10 totoong bata na nanggaling daw sila sa nakaraang buhay at kinuwento pa nila ito sa mga tao. This is Arvin Polo TV. Once again, please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Number 10. James Leininger. Si James ay isang individual na nagkaroon ng panandaliang pagsikat dahil sa kanyang sinabing isa itong piloto noong World War II. Sa murang edad, madalas kinukwento ni James ang kanyang mga naranasan bilang isang jet fighter. Sinabi niya na siya isang World War II pilot na may pangalang James Houston Jr. Oo, ito raw yung pangalan niya sa kanyang past life. Dagdag pa rito, sinabi rin niya na nagmaneho na nga daw siya ng eroplano na tinatawag na Corsair at na-assign daw siya sa USS na Toma Bay. Ang Corsair ay kalimitang ginagamit nung gera at ginamit pa nga itong pangdepensa noon sa Korean War. At kinuwento niya na nga rin ang eksaktong detalye tungkol sa kanyang mga misyon at mga naging kasamahan. Maraming mga iba't ibang media platform ang nagbukas para kay James para may kwento niya ng napakaayos ang nangyari sa kanyang past life. At dahil sa mga kwento niya, maraming mga naging interesadong pag-aralan ng past life or reincarnation. Si James ay pinanganak sa bayan ng San Francisco, California noong 1988. Number 9. Ryan Hammonds. Sinasabing naging past life ni Ryan si Marty Martin. Noong 2018 si Ryan ay isang 10 years old na bata pa lamang sa Oklahoma. At sinasabing niyang siya daw ay si Marty. Sinasabing halos 50 statements ang sinabi ni Ryan na tunay na nangyari sa buhay ni Marty. At ito nga yung mga sinabi niyang statement. Meron daw siyang larawan mula sa movie ng Night After Night. Nakatira daw siya sa Hollywood at sabi niya mayaman din daw siya. Malaki din daw ang bahay niya. Tapos ang bahay niya raw ay gawa sa mga brick at meron din siyang babaeng anak at mahilig daw siyang bumili ng mga coloring book sa bahay. At meron din daw siyang konting alitan sa kanyang babaeng apo dahil hindi siya nire-respeto nito. Tapos meron din daw siyang malaking swimming pool at ang nanay niya raw ay kulot na merong brown hair. At meron din daw siyang batang babaeng kapatid. Tapos ang sinabi niya pa, binilihan niya raw ang anak niyang babae ng isang aso nang nag-birthday ito ng 6 years old. Sabi niya pa ayaw niya ng aso at ayaw niya rin ng mga pusa. Tapos ang nakakagulat pa rito, sabi niya, meron din daw siyang kulay green na kotse at marami din daw siyang asawa. At napakarami niya pang ibang sinalaysay na talagang tumutungkol kay Marty Martin. Si Marty Martin ay pinanganak noong May 19, 1903 sa Philadelphia, Pennsylvania, US na may tunay na pangalan na Morris Olinsky. Siya din ay gumanap sa isang nag-iisang pelikula na may pamagat na The Night After Night. Dahil sa kanyang pagiging successful sa pag-arte, siya ay nagtayo na lamang ng isang talent agency na talaga namang sinasabing pinanggalingan ng mga magagaling na artista sa Hollywood. Number 8. Shanti Devi. Si Shanti Devi ay pinanganak noong 1926 sa Delhi, India. At sa edad niyang 4 years old, siya ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay bilang isang babae na may pangalang Lugdi Devi mula sa isang baryo sa may Punjab. Sabi sa kwento ni Shanti Devi, siya ay mayroong naaalalang mga pangalan, lugar at mga tao mula sa kanyang nakaraang buhay bilang Lugdi Devi. Nagbigay pa nga siya dito ng mga detalyadong impormasyon na talaga namang nagdagdag ng interes sa mga tao. At pinuntahan pa nga niya ang lugar ng dati niyang pamilya daw.
Pagdating nila sa bayan ng Punjab ay biglang naalala ni Shandy ang mga lugar dito. At makalipas ng mahabang panahon, kinikilala pa rin ng mga Indiano ang kwentong ito ni Shanty at marami pa rin mga tao nagpapatuloy pag-aralan ng kanyang reincarnation. Number 7. Chanay Chumaliwang. Si Chanay isang batang lalaki mula sa may Thailand. Itong 3 years old pa lamang ito, sinimulan niya nang sabihing siya si Bukay. Si Bukay ayon sa kwento ay isang guro na namatay habang nagbabike papuntang paaralan. Nakiusap ang batang si Chanay na umuwi sa lugar ni Bukay para puntahan ang mga magulang nito. At pinagbigyan nga siya ng lola niya at pumunta nga sila sa may bayan kung saan tinuro ni Chanay ang lugar. Pagbaba ng bus, ito'y dali-daling pumunta sa bahay na sinasabi niyang kanyang mga magulang daw. At FYI, namatay si Bukay 5 taon pa lang nang ipinanganak si Chanay. Walang nangyaring autopsy sa bangkay ni Bukay pero sabi ng mga nakasaksi sa krimen, may isang maliit na sugat na pabilog sa likod ng ulo ni Bukay. Ay merong mga birthmark si Chanay na nakalagay din sa likod ng kanyang ulo kung saan kagaya ito ng mga sugat ni Bukay. Number 6. Barbaro Carlen. Si Barbaro Carlen ay sinasabing reincarnation ng isang batang Hudyo ng Holocaust na si Anne Frank. Ang batang ito ay pinanganak sa bansang Sweden noong 1954. Naging sikat din siyang author ng mga tula nung siya'y 12 taong gulang pa lamang. Pero mas interested ang buhay ni Barbaro dahil nung siya'y 2 years old pa lamang, sinabi nito na ang kanyang magulang ay si Anne. Oo, si Anne Frank daw ang magulang niya. Saad pa niya, ito raw ang kanyang tunay na magulang. Hindi pinapansin ng kanyang mga magulang ang mga sinasabing ito ng bata at na maging 6 years old na nga ito, pinasuri na ang bata sa mga psychiatrist dahil daw baka nababaliw na. Pero ayon sa doktor, isa lamang itong imaginary friend na nabuo sa utak ng bata. At nung umedad na nga ng 7 taon ng bata, marunong na itong bumasa at sumulat at palihim niyang sinulat ang mga memories na naalala niya. Pero lagi niya itong tinatapon dahil takot siyang mabasa ng iba. At sa isang pangyayari, may isang pagkakataong pumunta ang kanyang pamilya sa Europe nung siya'y 10 years old na. At pagtungo nga nila sa may Amsterdam, kumuha sila ng taxi para maglibot. At sinabi nga ng batang ito na hindi na ito kailangan pa at alam niya na kung saan sila pupunta. Nagulat ang kanyang mga magulang dahil ito lamang ang unang beses na makapunta sila dito. At maalalang si Anne Frank po ay nagtago din sa Amsterdam nung panahon ng Holocaust kasamang kanyang pamilya. At habang natanda na ang bata, napatunayan niya na nga talagang mayroong totoong umiiral noon na Anne Frank. At sa kalaunan tinanggap na lang ng bata na wala na talaga siyang kaugnayan kay Anne Frank. Number 5. Gus Taylor. Si Gus Taylor ay isang batang inimbestigahan ni Dr. Tucker. Dr. Tucker ay isang doktor na naging interesado sa buhay ni Gus. Si Gus ay isang simpleng batang nagsasabing siya ay ang kanyang namayapang lolo. Inuwento ng kanyang ama ang sinabi sa kanya ni Gus na nung ako'y nasa edad mo lamang noon, ako din ang nagpapalit ng diaper mo. Kaya talaga namang nagulat ng kanyang ama sa mga sinabi nito. At saad pa ng ama ni Gus na never niyang nakilala o nakita man lang ng personal ang kanyang lolo. At nakakagulat pa nga dito, tinuro din ni Gus ang kanyang lolo sa isang lumang photo album nung ito'y bata pa lamang. At alam din ng batang si Gus kung anong unang kotse ng kanyang lolo. At ang mas nakakagulat pa nga sa mga sinabi niya, sinabi nitong ang kanyang kapatid na babae or tita ng daddy ni Gus ay pinaslang at tinapon sa may San Francisco Bay at totoo nga itong nangyari. Number 4. Cameron Macaulay. Si Cameron Macaulay ay pinanganak sa bayan ng Glasgow noong August 23, 2000 at sa edad niya pa lamang na 5 years old, nakatira siya kasamang kanyang ina na si Norma at ang kanyang 6 taong gulang na kapatid na si Martin. Saad ni Norma na nagsimulang magsabi si Cameron tungkol sa bara. Ang bara ay isang isla sa gitna ng Outer Hebrides sa may Scotland. Meron lamang higit 1,000 tao dito at wala naman talaga silang kamag-anak sa lugar. At naging 3 years old na ang bata, gusto nang umuwi nito sa may bara para makasama daw nito ang kanyang mga totoong magulang. At saad pa ni Cameron na ang pangalan ng kanyang ama ay Sean Robertson. Tanda pa raw ni Cameron na ang amang si Sian ay nabawian ng buhay pagkatapos nitong masagasaan ng green or pink na kotse. At kinuwento pa nga nito ang kanyang ina daw na nasa bara ay merong mahabang brown na buhok at meron pa siyang 6 pang mga kapatid na lalaki at babae. At saad pa niya, ang pangalan ng kanyang kapatid na babae ay Lindsay. At meron pa nga raw silang kulay itim na alagang aso na may puting balahibo sa bandang dibdib nito. Dagdag pa rito, kinuwento rin ni Cameron na ang bahay nila sa bara ay mas malaki kumpara sa bahay nila ni Norma. Nakakatawa mang isipin pero kasama sa kanyang kwento ang pagkahulog daw niya sa isang butas na konektado sa puting bahay ng kanyang kinukwento.
At paggising niya raw nasa loob na raw siya ng tiyan ni Norma at naging si Cameron. Ang weird, no? Number 3, Chase Bowman. Nagsimula ang lahat noong 1988 Independence Day sa kanilang lugar matapos ng putukan ng fireworks. Nakita na lamang ni Carol ang kanyang anak na takot sa gilid ng bench. At ang sumunod na mga buwan, mas tumindi ang takot ni Chase sa mga simpleng ingay at dahil dito pinatingin nga siya ng kanyang ina sa mga doktor. Ginamitan siya ng doktor ng mga hipnotismo at ang sinesesyon na nga siya ng hypnosis, bigla na lang daw parang bumalik si Chase sa panahon ng giyera. Sinabi ng bata na nasa likod siya ngayon ng isang malaking mga bato at may hawak na armas. Dagdag pa saad niya, natamaan daw siya ng bala ng isang sundalo at nakikita rin daw ni Chase na nagkaroon siya ng tama ng bala sa kanyang kanang kamay at binitbit siya sa isang field hospital. At nung gumaling na daw siya, ay pinadala siya sa mga tangke para manguna sa mga pagbomba. At ito naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ng session, pinadrawing naman ito sa kanya at pareho nga ito sa kanyang mga sinabing tangke. At ang maganda pa dito, merong eksema si Chase sa kanyang kanang kamay at doon lamang tumutubo gaya ng kung saan din siya natamaan ng bala sa kanyang past life. Number 2, The Pollock Twins. Noong May 5, 1957, isang trahedyang tumapos sa buhay ng magkapatid na sila Joanna, 11 anyos, at Jacqueline, 6 years old. At pagkatapos nito, muling binigyan ng mag-asawang sila John and Florence ng kambal na babae na binigyan nila ng pangalan bilang Gilligan at Jennifer noong October 4, 1958. At napansin ng mag-asawa na mayroong birthmark si Jennifer sa baywang at isa naman sa noo na parang gaya ng kay Jacqueline. Lumipat ng bahay ang pamilya mula sa Hexham, kanilang dating bahay, patungo sa May Bexley Bay. At ang 2 years old pa lang ang kambal, dito na nga sila nagsimulang magtanong sa mga lumang larawan ng namayapa nilang kapatid. At ang sila'y muling bumalik sa kanilang lumang bahay, napansin na ng mag-asawa na ang kambal ay pamilyar na agad sa lugar. At madalas pa nga kinukwento ng kambal sa kanilang mga magulang ang mga nangyari sa kanilang mga namayapang kapatid. At ang nakakagulat dito, wala pa namang nagsasabi sa kanila tungkol sa mga nangyari sa kanilang kapatid. At napansin din ng mga magulang niya na ang kambal ay parehas din ng gustong mga pagkain, mga damit ng kanilang mga namayapang anak. At nung umidad na nga sila ng 5 taon, bigla na nga lang daw nawala ang kanilang alaala at nagsimula na nga silang mamuhay ng normal. Number 1, ang pinakahuli, Edward Austrian. Ang 4 na taong gulang na batang lalaki na tinawag na Edward Austrian ang nagsabi sa kanyang ina na masakit ang kanyang lalamunan. At ayon sa bata, tinamaan ng balang kanyang lalamunan kaya masakit. At hindi nga ito pinansin ng kanyang ina dahil akali nagbibiro lang. Dinala si Edward sa mga doktor para ipakita ang kanyang namamagang tonsil. Gumaling naman ng sore throat ng bata at pagkatapos nito, dito na nga siya nagkwento. Kinuwento nito sa kanyang ina ang detalyadong nangyari sa World War II na hindi mo aakalain may kakwento ito ng isang 4 years old na bata. Bigla na lamang nitong sinabi na ang pangalan ko noon ay James na 18 taong gulang na taga France. At dito kinalabutan ng kanyang ina pero nagbago rin ang lahat makalipas ang ilang taon. At ngayon ikaw, naniniwala ka ba talaga sa reincarnation? Totoo kaya ang mga nangyari sa kanila? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin.